Kayo ba? Dime! Yun. Magandang araw po sa inyong lahat. Og maupay nga adlaw haiyo. Ang aking topic ngayon about sa pusipian ni Rudy Baldwin. Ito po ay kukomentahin natin kung ano yung maaring mangyari o hindi mangyayari. Ito po, pakinggan nyo po. Yung mga biyahe ng province, especially papuntang Batangas, papuntang Pangasinan. Pero meron po ako nakita, mismo sa terminal lang po eh. Sa terminal lang nangyari pagsabog ng bus. So, marami po talagang nasabi. Meron po ako nakita sa taong ridiculous na apat na sasakyang hindi papawid na mga junk. Isa po doon is talaga sumabog. Yung tatlo, sa corruption, huwag po kayo magalit sa akin, ang nangyari parang wala rin solusyon. Yung corruption is po talaga nabago. Meron naman po makukulong, pero yung inaasahan yung makulong ay malaki po mangyari din na matindi. Merong isang kaguluhan na mahirap na po awatin ng kahit sino kasi desisyon na po ng tao pa. So, may pagbabago, na mangyayari. At meron pa raw kailangang paghanda ang sambayanan. Prediction ko for 2026 is a year of fears. Babalik ulit, magla-lockdown na naman. So, yun po ang nasabi ni Rudy Baldwin. Yung about sa gira sa ibang bansa, hindi naman po yung bago sa atin. Lagi naman po yung nangyayari. Hindi talaga yan maiwasan. Mayroon din ang sinabi niya may mangyayari mga hijack, mga terrorist. Hindi rin po rin maiwasan kasi yung terrorist, hindi pa po sila nalilipol sa buong mundo. Kasi ang terrorist ay isang napakalaking kalaban sa buong mundo upang mawasak o maghasik ng lagim. Ang about po sa corruption naman po, sabi ni Rudy Baldwin niya, walang mayari, walang makukulong ang senador. Posible po mangyari kasi yung sindikato kasi nasa gobyerno na po natin. Pag pinasok na po ng sindikato yung gobyerno natin, hirap na po ito kalabanin. Kasi halos ang lahat ng nasa gobyerno ay kasapi na ng sindikato. Kaya po nahihirapan po ang Pangulo natin. Kasi hindi niya alam kung sino yung tunay niyang kakampi sa paligid niya, kung sino yung pagkakatiwalaan niya. Kaya po, mindset na lang po sa Pangulo na mag-ingat na lang siya o kilatisin niya mabuti kung sino yung tao na nakikita niyang katuwang niya sa corruption na ito o sa malaking sindikato sa gobyerno. About naman po sa magpapalit ng liderato, sa tingin ko po malayo mangyari. Pero kung noon na pumayag si BBM na i-impeach si Sara, pwede siya mapalitan. Kasi po, paano po? Kasi pag na-impeach si Sara, syempre, doon na po kikilos sa mga dilawan sa kapinklawan. Sila na naman po magmumuno upang mapatalsik si BBM. Kaya naman po hindi nila mapatalsik si BBM kasi si Sara po ang papalit. Mas galit po sila kay Sara. Kaya titiisin na lang nila si BBM na lang hanggang 2028 hanggat andyan pa si Sara. Pwede po siya mapatalsik kung pinayagan lang ni BBM na mapatalsik si Sara noong last 2025. Pero itong ngayon taon, malabo na po mapalitan si BBM kasi mag-2027, confirmation na yan kung sino yung tatakbo sa pagkapangulo sa 2028. Kailangan lang ni BBM mag-ingat siya sa pipiliin niya na papalit bilang Vice President. Kasi yung Vice President papalit, mapipressure yan eh. Titingnan niya yan yung kung saan ba malakas sa
Sa pwersa ba ni BBM o sa pwersa ng mga opposition? Kasi wala naman pong politiko na hindi nangangarap maging presidente, eh. Plastic nga lang yung politiko sabihin niya hindi niya gusto maging presidente. Hindi po mangyayari yun, eh. Kasi lahat ng ngayon nakikita natin yung mga politiko, parang gahaman, parang lahat na sila hawa-hawa ng sakit. Yung matino, nagiging kurap na din, eh. Eh, paano, eh, konti na lang pong matino, eh. Konti na lang matinong politiko na natitira, mas mas majority na po yung mga kurap na mga politika. Kaya kung para sa akin, hangga't maaari 'wag na po tayo sa mga politiko na galing sa dynasty. 'Wag na po tayo sa mga politiko na may mga kaso na kahit ano pa 'yan, kahit rape, murder, basta gano'n. Kahit anong kaso, kahit mga libelous, 'wag na po natin iboto. Iboto natin yung politiko na malinis ang puso, yung sa tao talaga, yung ano niya, yung pagtulong niya sa bayan talaga yung puso niya. Hindi yung pansarili niyang interes. Kasi sa ngayon, padami ng pugante ng Pilipinas, eh. Eh, ang mga pugante 'pag lumabas ng bansa, akala niyo hindi natin 'yan gagastusan para mahuli sila ng Interpol. Another gastos na naman po 'yan, eh. Budget na po 'yan, eh. Kaya po tayong mga Pilipino, lesson learned na po sa atin 'to na 'wag na po tayo boboto sa mga politiko na may mga kaso, may mga record na. Kasi tayo lang po ang kawawa, eh. Yung mga mahihirap lang. Yung mga mayayaman, okay lang yun. Kasi yung mga mayayaman, mga wais yan. Kung saan yung malakas sila, doon sila. Kung saan sila makakatanggap ng grasya, doon sila. Tayo mahirap, nganga tayo, nganga, wala tayong power pag walang pera. So ayun lang po mga kaibigan ng aking masasabi sa prinsipiyan ni Rudy Baldwin. Yun lang po, hindi ako naniniwala nga magpapalit ng liderato sa pagka-presidente. Hindi, dapat 2025 pa lang. Kung pumayag si BBM na ma-impeach si Sara, pero hindi siya pumayag na ma-impeach si Sara, kasi alam niya ang mangyayari. Ang magiging kalaban niya, dilawan na naman. Siyempre yung mga ayaw kay BBM magkakampi, yung mga DDS kakampi sa dilawan. Gano'n po yan ang mangyayari. So ayun lang po, maraming salamat po. Paki-subscribe po sa channel ko para sa aking muling pagkabuhay. Maraming salamat po.